Magandang umaga po mula dito sa Senado. Ako si Neil Mercado. At ako naman si Isabel Pechay. At ngayon po ang ikatlong linggo ng impeachment trial dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan po natin na magiging mahaba ang araw na ito. Seventh day na nga po ng impeachment trial at ngayong araw inaasahan natin na gaganapin yung pagboto at pag-rule ng impeachment court patungkol dun sa dalawang subpoena request ng prosecution team. Kasama nga po dyan yung subpoena request para doon sa bank records at another subpoena request para naman sa tax records ng vice-presidente ng kanyang asawang si Man Scarpio at ng mga negosyong umano'y may kinalaman dito sa dalawa. Ngayong araw din, Neil, no, inaasahan natin na yung ating mga senator judges ay magtatanong sa bawat kampo para nga ipagpatuloy yung naganap noong nakaraang linggo. Bawat senator judge po ngayong araw ay magkakaroon ng 10 minutes maximum para sa kanilang clarificatory questions at meron lamang silang 1 hour for each side maximum para sa mga pagtatanong patungkol dyan sa subpoena request. Neil? At ngayon, Vel, bago natin mapakinggan ngayong hapon itong mga debate pagtungkol nga dito sa request for subpoena para sa tax at bank records ng Vice Presidente, maganda siguro muna, Bel, balikan muna natin kung ano ba yung mga inaasahan nating argumento na nailatag na ng prosecution at ng defense dito nga sa issue ng request for subpoena for the tax and bank records. Kung matatandaan kasi natin, Bel, last week, nagsimula na yung oral arguments kung saan inilatag ng prosecution at defense yung kanilang mga argumento kung bakit dapat aprubahan at kung bakit dapat i-reject ng mga senator judges itong request for subpoena. Naunang magsalita last week ang prosecution through Representative Chel Jokno at pinakauna nilang pinunto. They made their stance very clear on this issue. The Senate has the sole authority to decide on impeachment cases. May kakayahan ang Senado na magdesisyon sa mga impeachment cases at mag-handle ng impeachment cases kasama dyan kung paano nila i-conduct itong mga impeachment trial at kung ano man yung kinakailangan nilang mga ebidensya. No? At sinasabi nga nila, meron tayong mga relevant laws din. Na-discuss din nila yan. They mentioned yung bank secrecy law in particular, which explicitly states that all deposits are confidential except sa mga kaso ng impeachment. So ito yung inilatag ng prosecution last week. So siguro isa sa mga mahalagang tanong na sinagot nila last week, yung katanungan pagdating sa bakit ba kasama yung mga years sa request nila, yung mga taon na hindi pa vice-presidente si Sara Duterte, including yung mga taon na vice mayor pa lamang siya at mayor ng Davao City. Sinagot nila yan by citing yung mga records mula sa Anti-Money Laundering Council. Sinasabi kasi nila na from 2007 to 2013, Bel, ito yung mga taon na vice mayor at mayor ng Davao City si Sara Duterte, nasa 3 billion pesos yung kanyang financial activity. Now it begs the question, paano naman ito related doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte which talks about her term as a Vice President. Sinasabi kasi nito na itong mga financial activity na to could signal kung mayroon bang fitness or unfitness si Vice President Sara Duterte to serve the country. And doon papasok ngayon yung usapin ng betrayal of public trust, which is an impeachable offense. Kasi sinasabi nila na if she amassed staggering amounts of unexplained wealth when she was mayor and vice mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as vice president? They also cited yung precedents naman from the case of from the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona. And interestingly, Bel, I think it's a very interesting approach dahil ilan sa mga current senator judges ay naandoon din sa nung tinatry itong impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona. Sinabi nila na during that case of Renato Corona, naging issue din kasi yung dapat bang silipin din natin yung mga records ni Chief Justice Corona before he served as Chief Justice. And they specifically pointed out that the presiding officer himself, Jesus Cordero, and one of the senator judges, Alan Peter Cayetano, sila mismo yung mga nag-raise ng mga concern na ito back then. No? So, but again, they finished their oral argument by highlighting again that it is the Senate that has the sole power to
looked into and to decide on impeachment cases. At pagkatapos niyan, sumagot naman ang defense through their spokesperson, Attorney Michael Powa. At again, front and center naman ng kanilang argumento ay yung mga laws. Dahil, yes, the prosecution cited the bank secrecy law, pero sinasabi naman nila, if you look at the tax code, walang explicit na sinasabi na exempted or exception ang impeachment sa abilidad or sa napayagan para ilabas at i-publicize itong mga tax records including of the Vice President. And as sinasabi din nila, mayroong kine-question din nila yung due process at yung relevance nitong paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment case. On the case of due process, sinasabi nila na hindi kasi pwede na ilalabas nyo yan, tapos tsaka pa lang kayo maghahanap ng ebidensya. At pagdating naman doon sa relevance, kine-question nga nila, yung na-mention ko na kanina na kung this is about the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, bakit kasama sa ilalabas natin yung mga taon na mayor pa lamang siya at vice mayor ng Davao City? So ito yung mga argumento na inilatag ng defense nung nagsimula yung oral arguments nitong nakaraang linggo, no? Specifically, they are also questioning bakit kasama yung asawa na si Mans Carpio, Attorney Mans Carpio dito sa request for subpoena. At Bel, sinagot yan kanina yung prosecution doon sa kanilang press briefing. No? Sinasabi nila na dahil conjugal itong mag-asawa, kailangan din tingnan, hindi lamang yung kay Vice President Sara Duterte, kundi pati na rin yung kay Attorney Mans Carpio. Ano, Bel? So yan yung mga inaasahan natin. Diyan magsa-center yung mga tanong perhaps ng ating mga senator judges ngayong hapon. Bel, another interesting na punto dito siguro na dapat natin mapag-usapan at dapat nating abangan ngayong hapon is, kasi if we look at the precedents of Chief Justice Renato Corona, ang nangyari kasi noon, for context lamang doon sa ating mga manonood, inapprove ng impeachment court yung sub-request for subpoena to access the records of the Chief Justice. Pero, inantay pa rin nila through BIR Commissioner Kim Henares na pumayag noong si dating presidente at magbigay ng go signal si dating presidente Noynoy Aquino na i-release itong mga records na ito, Bel. Well, part kasi, Neil, 'di ba, nung isa sa mga ways para makuha yung tax records ng kahit na sinong individual is number one, yung mismong individual, yung mag-sign ng waiver or mag-approve na ipalabas yung kanyang mga tax records, or an executive order from the president na i-allow na ilabas yung tax records ng isang tao. So nabanggit yan ni Attorney Reginald Tonggol noong nakaraang linggo, Thursday, sa kanyang briefing na posibleng isa to sa mga ma-take up o mabanggit ngayong pagbabalik ng Senate bilang isang impeachment court. Possible na mapag-usapan yung nangyari noon na kung saan binigay muna yung tax records, and to avoid, no, ang naging argument kasi ni Henares by that time is to avoid na makontempt siya, kailangan ay magbigay siya ng mga documents na yun sa Senado patungkol nga dun sa subpoena request for tax records by then Chief Justice. At kasama din, para naman hindi siya maharang o magkaroon ng kahit na anong problema, ay sinecure din ni Henares yung permiso mula dun sa Pangulo that time. So ilan yan sa mga interesting na aabangan natin kung mangyayari rin ngayong araw. And Neil, kanina, if I may just add, Bel, no, regarding doon kay BIR Commissioner Kim Henares, no, I think it's important to point out na so yan yung isa sa mga anggulo na tinitingnan natin ngayon, and perhaps nga baka mapag-usapan ngayong hapon. Malacanang has not said anything yet about this, kung mag-i-issue ba o hindi ng permiso si President Bongbong Marcos, because essentially, Bel, if we look at the discourse sa issue na ito, it will solve pretty much everything. Kapag just one go signal from the president solves all the legal issues na pinag-uusapan ngayon dito sa Senado. But so far, we have not heard anything from Malacanang, at kung papakinggan natin yung press conference ng prosecution kanina, hindi nila ayaw lang i-preempt yung decision ng presidente, and at the same time, they don't even want to discuss it kanina. Kasi nga sinasabi nila, ang kanilang belief is that enough na yung subpoena kung i-approve man ng impeachment court to also release the bank and tax records of the Vice President. And Neil, makikita natin yan, no, sa ilan yan sa panawagan ever since na
buksan na yung mga bank and tax records ng Vice Presidente. Outside the Senate din po ngayong araw, meron ding rally from Akbayan Party List, August 21 Movement, and others na nananawagan na buksan na nga yung tax and bank records ng Vice Presidente. Anila, no, kung wala namang tinatago ang Vice Presidente, bakit natatakot na buksan ito? But then again, it's makikita natin, no? It depends dun sa magiging takbo ng pag-uusap ngayong araw at dun sa boto ng ating mga senator judges kung ano ba yung magiging ruling ng impeachment court patungkol dito sa subpoena request, which are again relative doon sa Article 2 o yung accusations po regarding amassing of unexplained wealth ng Vice Presidente, which will be tackled sa pahuli pa na parte ng pagpe-present ng prosecution. Bell, last week regarding doon sa request nga na i-release itong mga public tax and bank records ni Vice President Sara Duterte to the public. Last week nakausap natin dito sa Inquirer si Attorney Michael Poe, the spokesperson for the defense. Tinanong natin siya straight up, no? Because it's very clear in their oral arguments na gusto nilang ayaw nila. They're against the release, no? So tinanong na lang natin sila, kung wala naman pong tinatago ang Vice Presidente, bakit hindi na lamang kayo mismo yung maglabas? It's not about legal questions, but as for delikadesa na lamang yung tinatawag natin sa ating mga government officials. And he said na dahil nga may mga protection under the law, and at the same time, they are saying na it is the responsibility kasi ng prosecution to find the proof to support their allegations. At ang tinanong din natin, yung prosecution naman about this, so sinabi nila, and that's exactly why they're asking for the subpoena. So mamayang hapon nga, as mentioned natin kanina, Bel, no, na inaasahan natin na magkakaroon na ng desisyon regarding this. And if you listen to those press conference ng prosecution kanina, it would play a huge role on their arguments kapag nakarating na tayo doon sa Article 2. Because right now, Bel, just to give a picture ulit sa ating mga kababayan, now we are on Article number 4. Nandun pa rin po tayo sa usapin ng alleged threats ni Vice President Sara Duterte against the life of President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Bukas po, ngayon araw nga po, yung pagdedesisyon doon sa request for subpoena, bukas sa harap si NBI Director Melvin Matibag. Ang sabi ng prosecution kanina, he will corroborate yung mga nauna ng statement sa mga witness, pero sinabi din niya na merong mga mahahalagang impormasyon na marireveal bukas. So yun yung aabangan natin kung ano ba yung mga impormasyon na ito. At sa Wednesday, sisimulan naman po natin yung Article number 1, no? On the confidential funds, the alleged misuse of confidential funds by the Vice President. So yan po yung mga aabangan natin ngayong hapon. Manatiling nakatutok dito sa Inquirer para dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Around 1:30 p.m. magkakaroon po tayo ng interview with one of the members of the prosecution team. At around 2 p.m. magsisimula po at mag-resume itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Manatiling nakatutok sa Inquirer, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa aming mga social media channels. Magandang umaga po.